Pero hindi ko kasi pwedeng ipaliwanag yan sa'yo kasi merong mga verse yan, may talata yan. Yung mga tanong mo, may kalakip na talata yan, hindi pwedeng sagutin basta-basta. Kaya medyo mahirap yan, mahirapan Alam mo ako ang dyan. Kaya sagot. kailangan, ang sasagot dyan, katulad ng mga taga-reverse, alam kasi nila yung talata. Kasi hindi ako pwedeng sariling opinion ko lang, baka kasi magkamali ako, mahirap magkamali, di ba? Kasi pwedeng sabihin, ay bakit sinabi ni Aya ganito, pero tapos kayo iba, ayaw kong magkamali. Kaya ang yung tanong mo mas maganda sa revealers mo itanong. Kasi pag ako, hindi ko alam yung talatang ibibigay sa iyo eh. So Pero alam ang mo sagot na may talaga sagot dyan, sa nasa gitna Biblia yun. lahat. Wait Oo, lang, may may sagot sagot lahat. sa gitna Yung, yun. wait. Alam mo. Lahat ng tinanong mo, Eh, di ka lang, Aya, lahat ang ng bilis tinanong sa bibig mo. Okay. Aya, ang bilis sa Sige, bibig sige. mo. Hinga. So, pero alam mo kung ano yung sagot. Oo, alam ko yung Alam mo sagot. kung ano yung sagot. Pero, Bakit hindi mo kasi, ma-explain sa amin yung sagot without hindi using the mahaba ang talata? sagot dyan, Marta. Mahaba Kahit kasi yung na, sagot bigyan mo dyan. ako ng Hindi- brief. Bigyan mo ako ng brief summarization ng mahabang yun. Gano'n ba kahaba yan? Abutin ba tayo ng 100 years bago matapos yung kwentong yan? The same thing din. Pag Hindi pumunta ako sa naman. kabila, Kaya ang sinabi ko nga sa'yo, di o ba, bigyan mo lang ako mahaba a yan. glimpse of Tapos it. hindi ko, mahirap kasi baka may mali akong masabi. Kaya sa iba mo na lang itanong, pass muna ako dyan, pass. Total, lagi naman dito yung mga, Tanggapin natin. baka merong Tanggapin INC natin. sa baba. Oo. Pero Pass Ate muna ako. Aya, alam mo, kayo lang, hindi ko sure pero most Christians, ang sinasabi talaga is we are saved by grace. Grace parate. Sa inyo lang po ata yung kailangan pumasok ka dito sa kawan. And kailangan... hindi, nasa Androx, hindi mo ba nabasa yan sa Bible? Yung Hindi, wait tungkol lang sa po. kawan? Kasi po, most Christian ina-admit na we are saved by grace. Grace na binigay sa atin ni Kristo. Even Oo, the most Catholics po Christian. eh. O, sinasabi nila, pero ang tanong, yung sinasabi ba nila, hindi ba nila nababasa yung nakasulat sa Bible na pumasok ka sa akto? Ay, Marta, yan, tanongin mo si Hansu, alam niya yung sagot yan. Okay. Ayan. Bro, good evening. Yung maganda Welcome. kasi yung tanong ni Marta, maganda yung tanong ni Marta. Yes, magandang gabi. Ano ba yung Hanso, tanong? Medyo sige sir, ulitin ko ha. Medyo naging problematic lang sa akin yung disposisyon ng mga INC dito. Baka mabibigyan mo ko ng kasagutan. Naniniwala ba kayo na yung kamatayan, kami ha, hindi namin to paniniwala. Ang kamatayan, ang paniniwala namin, ang kamatayan ni Jesucristo sa krus ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan sa kasalanan. Pero kayo daw, ang paniniwala ninyo, correct mo ako, yun ang pagkakaintindi ko kay Aya, ay hindi para sa lahat. Ang kaligtasan na ibinigay ni Jesucristo doon sa pagkapako niya sa krus ay hindi para sa lahat. Tama ba? Henso? Okay, Yes. Henso. Tama. Ngayon, ito yung isang problema pa na gusto ko ma-solve kasi si Jesus Christ died on the cross 33 AD para sa kaligtasan ng iilan. Bakit naman yung simbahan na magiging daan para sa kaligtasan na itong mga iilan na to ay dumating lamang ng 1914? Ang layo ng gap. Anong nangyari in between? Paki-fill in mo yung gap para sa kaalaman namin ng mga Katoliko dito at ng mga iba pang sektang nandito. Ayon kasi sa gawa 20, 30, 29 hanggang 30, pagkamatay ng mga apostol, sabi ni Apostol Pablo kasi pag alis ko, magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi mga magpapatawad sa kawan. At mula rin sa inyo ay lilitaw ang masamang tao na magsasabi ng kasinungalingan. Kaya kung ang tanong mo, Ate Marta, anong nangyari yung sa between, di ba, 33 AD at saka noong 1914 is wala nang naging tunay na tagapangaral noong namatay na ang mga apostol. 33 AD, andyan pa naman yung mga apostol, di ba? Pero pagkamatay nila, pumasok yung mga ganid na lobo. Yung ginawa ng mga ganid na lobo, yun yung mga bulaang propeta, sila yung nagturo ng aral ng demonyo. Kaya nga mayroong naganap na pagtalikod. Ayon kay Apostol Pablo, unang Timoteo 4:1 at 3.
sabi doon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Bakit sinabing iba? Hindi naman talaga lahat tumalikod eh. So anong nangyari doon sa iba na hindi tumalikod? Sila ay pinagpapatay. Mababasa yan sa Mateo 24 at 11 kung hindi ako nagkakamali. So nawala nawala ang mga kaanib na nanindigan sa aral kasi nga pinagpapatay sila. Kaya yung mga natira, sila yung mga tumalikod. Nawala yung uri na tunay sa kanila. Kasi nga tumalikod sila sa pananampalataya. Paano mo masasabi na tumalikod sa pananampalataya at ang simbahang itinayo ni Jesucristo noong 30 AD ay na sa pamamagitan ni San Pedro ay natalikod. Tumalikod ang mga miyembro nito. Paano mo naman i-explain sa akin yung apostolic succession na hawak-hawak ngayon ng Katoliko? Na mula kay San Pedro, pababa. Ito paulit-ulit na to, medyo bingay na ako sa sarili ko nito. Mula kay San Pedro, pababa sa present Pope namin, isang diretsyong linya. So that only goes to show na merong tumalikod. Ang iba nga dito, naging protestante, kasama ni Martin Luther, at ang iba naman ay naging INC. Ito ang mga tumalikod sa totoong simbahan na itinayo ni Jesucristo. Pero yung itinayo mismo ni Jesucristo ay nagpatuloy. Hindi natalikod ang miyembro nito, hindi ito buong natalikod. Meron mang natalikod, hindi ang simbahan. At yung naiwanan sa natalikod na ito ay marami pa rin. In fact, nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito sa pamamagitan ng simbahang Katoliko. Ate Marta, yung apostolic succession na kiniklaim nyo is hindi nga nangyari. Kasi No. nga, We have pagkamatay ng records mga of it. apostolic. Pwede We ako have magsalita. records of it. Bago kayo Okay, go, sir. magkainitan, Kuya Hanso, Marta. Sasalita muna ako. Kasi alam ko na yung pupuntahan nyo. Anyways, so... Ay, hindi kami Ako, magkakainitan, sumasagot lang Henso. naman ako. Hindi. Hindi ko hindi. naman sila pinipilit kung maniniwala sila o hindi. So, ito na nga. Oo. Ito naman, lahat ng sekta ng Kristyanismo, may kanya-kanya namang tamang aral yan. Hindi ko sinasabing pag Katoliko mali lahat, pag INC mali lahat. May kanya-kanyang tamang aral yan. No, kaya lang, ako bilang labas sa pananampalataya, kanina yung usapan nyo tungkol sa kaligtasan. Tama ba, Marta? Yung kaligtasan na kung yung binibigay ba ng Diyos, no, may condition o wala, ganun kasi lumalabas sa akin eh. No? Yun yung naiintindihan ko. So, ngayon, ito ngayon yung nakikita kong problem in general pag pumasok ko ng relihiyon. No? May magsasabi na yung kaligtasang binibigay ng Diyos, may condition, meron namang wala. Yun yung by grace. Tas yun naman yung sinasabi ni Kuya Hanso. Yung kay Kuya Hanso sinasabi niya, kailangan ganito ang kondisyon para maligtas ka. Yung isa naman sinasabi, no, na hindi by grace yan, whether nasa relihiyon ka o wala. No. So ang para sa akin na wala sa pananampalataya, hindi ko maisip sabihin natin, I cannot completely fathom kung yung Diyos na yung Diyos na all-loving, no, malilimitahan yung paraan niya ng pagliligtas. Yung kasi ang nakikita kong problema dyan, na sasabihin natin ang Diyos all-loving, tapos, hindi, pero may kondisyon. Kasi it contradicts yung idea ng all-loving ng Diyos. No? So, maaaring iisa kami sa INC ako, na hindi naniniwalang Diyos si Kristo, doon naman ako hindi sang-ayon na yung pagmamahal ng Diyos o pagliligtas ng Diyos malilimitahan at ang magsasabi lang ng limitasyon na yun tao lang. No? So yun yung dilemma sa akin.
Ayun, yun lang yung gusto kong sabihin para at least Actually, tatlong kuya, perspective. hindi naman yung yan sa akin sarili. naman kasi, Sige po, ate, ikaw muna. sorry, yung sa amin kasi, kung paano ako nagsalita, nakabatay siya sa paniniwalang Katoliko. So, hindi lang siya basta naisip ko ngayon. Ganun, tinatanong ko, naghahanap ako ng sagot. At yung sinasabi mo na walang apostolic succession, gusto kong marinig mismo sa iyo, Hanso, na bakit sabi mo na wala yung apostolic succession while we have records na nagpatuloy ang simbahan. Nagpatuloy siya kasi Ito. hindi naman siya naputol eh. Ito yung sagot, Ate Marta. Ito yung sagot. Noon kasing, sinagot ko na kasi yan kanina, yung unang talatang binigay ko, 29 hanggang 30, na mula rin sa mga kasamahan ng mga apostol noon, lilitaw nga yung magtatalikod sa mga miyembro. Kaya pagkamatay ng mga apostol, wala nang mga natira na tunay na tagapangaralan. Give me record of that. Give me record of that. Gusto ko parang makita ganito na yan, talagang Ate Marta. walang natira. No. Hanso, kasi wag mo ako iligaw. Iisa lang naman ang pinupuntahan ng Ate answer. Marta, wag Yung ka question and answer mag-conclusion, Ate natin, Marta. iisa lang, Hanso. Ako, sumasagot lang ako sa tanong mo. Ang gusto ko lang is since nagkiklaim ka na natalikod lahat, wala nang sumunod sa mga apostoles, bigyan mo ako ng record. Kasi pag ako ang hinanapan mo ng record na nagpatuloy ang simbahan, we can provide. Again, Nagbigay pag po ako ako ang ng hiningan mo talata. ng record na nagpatuloy, huwag mo hanapin sa Biblia. Huwag mong hanapin sa Biblia. Biblia, biblical kami. Wag mong hanapin sa akin sa Biblia because we have records. Ang Biblia na rin ang nagsabi na hindi lahat ay naisulat. Hindi lahat ay maisusulat. Oo nga, pero pinagpapatay naman. If yun yung sasabihin mo sa akin, okay, ganito na lang. Aagrihan kita na natalikod lahat after the apostles, pero ibigay mo rin dahil sabi mo sa akin, asan sa Biblia. So magtatanungan tayo ngayon sa Biblia. Letra Yes. por letra. Igagrant mo sa akin to. Gusto kong marinig kung saang talata ko pwedeng makikita na ang huling sugo ay si Ka Felix Manalo. Hindi sa hula, verbatim, Felix Manalo. Bigyan mo ako. Kasi sabi mo sa akin, asan sa Biblia na yung pagpapatunay ko na nagpatuloy yung apostolic succession hanggang sa amin. Sabi ko sa iyo, hindi ko mapuprovide. So can you be honest sa akin kung maitatagpuan ko ba ang pangalan ni Felix Manalo sa Biblia bilang magtatayo muli at magtataguyon ng simbahang itinatag ni Jesucristo? Meron, wala? Okay, ito yung sagot. Patapusin mo muna ako sumagot. Ang sagot ko is, kung letra por letra ng pangalan, wala talaga doon. Kasi ang Biblia, natapos yung isulat, 1st century pa lang. Ipinanganak ang kapatid na Felix Manalo, 19th century. Paano po hahanapin sa Biblia yung pangalan niya? Natural, yung pangalan, wala. Pero, yung hula patungkol sa kanya, before Christ pa, meron ng hula patungkol sa kanya. At meron kaming patunay dyan, Ate Marta. Dumalo ka sa mga doktrina ng Iglesia ni Cristo, Ate Marta. Doon, idedetalye sa iyo yung patungkol sa pagkasugod ng kapatid na Felix Manalo. Kasi, huwag natin puntahan yung hula. Kasi generally speaking, INC lang nga naniniwala na yung hulang yun is si Felix Manalo. Kahit saan ka pumunta, kahit sinong sekta, ang tanongin mo, kahit na yung mga non-believer, ang sinasabi nila, hindi si Felix Manalo yun. Si Zero yun. So kapag kayo na ibinigay mo sa akin, hindi tayo magpapanagpo sa gitna. Kasi kayo lang INC ang may claim na yun. Ang hinahanap namin is yung general claim ng lahat ng tao. Kasi yung mga historian, kung babalikan nilang history ng simbahang Katoliko, they will agree doon sa succession na yun. Magtanong ka, humanap ka ng isang historian na non-Catholic or non-believer, makikita nila na, oo, may history talaga na nagtuloy-tuloy ito. Pero ikaw, bigyan mo naman ako ng isang pangalan na napagpapatunay na si Felix Manalo yun. Kasi yung claim mo, it doesn't stand. Hindi namin siya tinatanggap.
Oo nga, wala naman ako problema dun kung ayaw nyo tanggapin. Basta ako, sumagot lang ako sa tanong nyo kasi nagtanong ka sa akin. Natural, sasagot ako. At ang sagot ko ay batay sa doktrina namin. Diba? At saka, okay, isa sige. pa, At Ate saka- Marta, hindi ko mo, kakaunti lang ang naniniwala ay mali na. Tandaan mo yan, Ate Marta. Kasi kung I can agree with paramihan you. lang ang dahil, teka lang po. Kasi kung paramihan yung batayan, hindi pwedeng maging batayan yon. Argumentum ad populum yon. Walang logic doon. So, hindi ko mo kakaunti lang, mali na. Parang ganito lang din. At isa pa pala, Ate Marta, parang ganito lang din. Nagpatuloy nga yung organisasyon, pero wala na sa uring tunay. Ayan. Tulad ng Israel, Ate Marta. Ang bayang Israel ba hanggang ngayon, bayan pa ba ng Diyos yon? Di ba hindi na? Pero nang itatag yan, yung bayang Israel, mismong ang Diyos nagtatag dyan. Pero yung bayang Israel, sa panahon natin ngayon, hindi na yan yung bayan ng Diyos. Nagpatuloy man yung bayan na yan, pero wala na sa uring sa Diyos. Ganon din yung nangyari noong 33 AD. Pagkamatay ng mga apostol, nagpatuloy nga ang organisasyon, pero wala na sa uring tunay. Kaya nga sinasabi namin, Ate Marta, wala talagang nangyaring apostolic succession. Okay, claim nyo yan. Again, that's another claim na INC lang din ang magpapatunay niyan. Ang Basta, Ate sister rin Marta, lang ninyo ang ako magpapatunay sumasagot nun. lang. Ate Marta, ako sumasagot lang ako. Walang pilitan kung maniniwala ko, hindi. Basta ako sumagot ako sa tanong mo. Ganun lang. Yes. I-accept naman namin siya. Pero bilang Katoliko at defensor ng Katoliko, syempre, Yes. paninindigan Hindi namin talagang na tatanggihan. hindi siya totoo. Na false yung statement mo na yun. Kasi again, binago mo kasi uli yung statement mo kanina na sabi mo walang natira, lahat tumalikod, and then sinabi Wala mo akong naman, binago, ate. yes, may natira. Yes, may natira, Wala ko nagpatuloy. sinabing natira. Ang sabi ko, Ate sabi Marta, mo, etong na mga nagpatuloy lang yung nagpatuloy. organisasyon. Nagpatuloy itong organisasyon, pero mali Pero ang wala. aral. Wala na sa uring tunay kasi nga by saying natalikod so, na yung iba. natalikod na yung iba. Meron ka bang dokumento nito? Yes, yung pinatunayan ko na sa'yo kanina ayon sa talata ng Biblia, gawa. No, kasi 20. hindi siya papalo doon. Bigyan mo ako ng historical Sige. background na after apostles, wala na talagang nagpatuloy. Ano, Bigyan mo itong, kami, sorry. ano ko ha, Ate, wait talata, lang. ate. Akala ko ba hindi mo alam yung 20, sagot? 20. Hindi, meron lang ako i-comment. Akala ko ba kami lang ni Hansong mag-uusap? Hindi, may ko-comment lang ako. Okay lang. Kasi yung sinabi ni Hanso na talata kanina tungkol sa pagtalikod, kung hindi ka naniniwala sa Biblia, so ibig sabihin, mali pala yung salita sa Biblia. Pinamamalian mo yun. Yun ang lalabas niyan. Assumption mo yan. Hindi mo pwede sabihin sa akin na pinamamalian ko yung sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi ko, bigyan niyo ako ng matibay na connection dito. Bigyan niyo ako ng supporting document. May mas Kasi matibay lahat- pa ba sa Biblia, Ate Marta? bigay mo sa akin yung matibay na study ninyo, sinong philosopher ninyo, sinong theologian ninyo, ang nagkaroon ng ganitong conclusion. Paniniwala. Kasi kami tatanungin mo, kaming mga Katoliko ang tatanungin mo, since we compile the Bible, acceptable naman yan para sa inyong mga kapatid namin sa INC, acceptable that we compile the Bible. And Hindi while rin kami compiling the agree dyan, Bible, ate. pinag-aralan niya ng mga theologian namin. Hindi yan isang 3 gabi lang na sabi ay nagpakita sa kanya ang Diyos, binigyan siya ng task. Hindi siya ganun eh. Hindi sa amin 3 gabi nangyari lahat ng bagay. Sa amin, 100 taon nangyari lahat ng bagay. In fact, ang tagal ng
nandiyan ang simbahang Katoliko before carefully na-compile ang Bible. So ganun sana kahabang history. Sana ganun katatag na history ang ibibigay mo sa akin para maniwala ako na Pero tama matatag ang sinasabi mo Biblia. na Katoliko. Matatag yung nakasulat sa Bible kaysa sa mga sinasabi Yes, mong yes, nag-aral. yes. But then Matatag ang again, Biblia kaysa Aya, sinasabi mong mga nag-aral. Aya, Kasi huwag mo yan ko rin ang ikat. Biblia. Aya. Okay, sorry, hindi ako nag-mute sa'yo. Next time, wag mo ko ikakat. Yung sinasabi ko nga, na sinasabi ninyo, matatag ang Biblia, and I agree with that. Completely. I agree with that. Pero ang sinasabi ko sa'yo, carefully pinag-aralan niya ng daang taon ng mga church fathers namin, ng mga theologian namin, bago kami nagko-conclude sa mga doktrina namin ngayon. Ang doktrina namin ay hindi 3 gabi, 3 araw lang na ginawa. Daang taon. Matagal. Kasabay din ng pagkukumpile ng Bible ay kasabay sa pag-aawat pangyayari talaga. Meron din kaming tinatawag na oral tradition or sacred oral tradition Okay, na okay, nagpatunay sa nangyari sa Biblia. So Pero sana yung nabigyan niyo sinasabi- ako ng ganun. Okay. Pero yung lahat ng sinasabi mo, may sagot din yan sa Bible, Martha. Unang-una, Ate Marta, binigay ko na yung mga talata. Pangalawa, hindi batayan yung tagal mo ng pag-aaral para patunayan tama aral mo. Agree ka naman Yes siguro naman. dyan. No. Pangatlo, Ang sa akin, maniniwala ka ba na ang Una po, doktor... ikaw. Sorry, nakakat kita. Go. Sorry. Go. Sorry. Go. okay. Ayan. Sabi ko nga kanina, hindi batayan na matagal yung pag-aaral nyo na ginawa, tama na yung sa inyo, di ba? At saka isa pa, Ate Marta, may binigay na ako mga talata. Kung naghahanap ka ng mas matibay na ebidensya, ang pinakamatibay, Biblia mismo. Pinaniniwalaan natin mga salita ng Diyos yan eh. At isa pa, Ate Marta, tawag dito. Go. Ah, Isa pa. bigla nakalimutan ko yung sasabihin ko. Sorry, hindi ako nagsasalita. Ano nga yung isa mo pang tanong? Yung di ba Hindi ko patungkol na sa matandaan. history? Dapat- Ay, yung ito na. Yung patungkol pala sa Bible Scholar. Yan. Ay, yung patungkol naman sa Bible Scholar, hindi naman yung Bible Scholar talaga pinagbatayan natin ang ating pananampalataya. Kasi kahit man sina mga apostol, di ba? Maging ang Panginoong Kristo, hindi naman sila nagpapakilalang Bible Scholar, pero pinaniniwalaan natin yung kanilang turo. So, hindi nakabatay doon kung ano yung natapos mo kung ikaw ay Bible Scholar, di ba? Hindi doon yung basihan natin para paniwalaan yung itinuturo. Sige po, ikaw na po. Okay. Hindi ko kasi makuhang mag-agree sa'yo na yung tagal ng pag-aaral is hindi batayan upang magkaroon ng tamang kaalaman. Unang Timoteo. Okay. Wait lang, Ate Mata. Unang Timoteo 3:7 po. Ay, ikalawang Timoteo 3:7. Hindi kasi siya batayan na hindi mo pwedeng sabihin na porke nag-aral ng matagal ay tama na ang pinag-aralan. Sa tagal ng pag-aaral mo, mas mahahanap mo ang sagot. Sa masusing pag-aaral mo, hindi siya 3 araw, 3 gabi mo lang siya makukuha. Matagal ang pag-aaral kasi kung tatama ako sa sinasabi mo na hindi batayan ang tagal ng pag-aaral, bakit ang pag-aaral ng pagiging abogado ay inaabot ng 10 taon? Pwede namang 2 taon lang sa pagmemekaniko. Bakit ang pag-aaral ng doktor ay 10 taon kung po pwede naman na 4 na taon lang sa isang nurse? So that only goes to show, the more na tumatagal ang pag-aaral mo, the more na nagiging dalubhasa ka dito at the more na nakukuha mo yung sagot. Okay. Sige, Andrew Kills, may sasabihin ka. May sabihin lang ako. Regarding kasi sa usapang kanina, no? Pinapakinggan ko kasi. So,
Hiningi kasi ni Ate Marta yung ano. So, wala naman tayong pipilitin na ano dito, na teachings or ano, di ba? So, Yes. Yeah. ang akin lang kasi, ang problem ko dito is one, agree tayo na Bible is a historical book, 'di ba? So, may evidence doon. Then meron kasing supporting claims by history. So, doon kasi natin titignan eh. Yung history in sa Bible, magko-connect kasi siya. Because remember in Matthew 16, sinabi doon na, of course, agree naman tayo, Bro Hanzo, na may tinatag na iglesia, di ba? So, agree naman tayo doon. And then kasi, ang sinabi ni Kristo dito is, even the gates of hell will never prevail. So, kasi, ang hirap para sa amin mga Catholics, ang hirap kasi i-take na naputol or natalikod yung iglesia. So, again, sa amin lang to, Kuya Hanzo. So, parang ang hirap Yes. kasi sa amin i-take na yung promise ni Christ na hindi mananaig yung kasamaan doon sa itatay niya iglesia, nanaig. And then, ano kasi siya, in Matthew 28, sinabi niya doon na, I will be with you until the very end. So, ang hirap kasi sabihin na, and even yung sa Timothy na binigay kasi kanina, ang sinasabi doon, yung faith, some people mawawala sa faith. Hindi ko kasi nakita doon yung iglesia na ano, though hindi ko naman siguro may ibang interpretation, pero yung sa akin kasi based dun sa checking ko, some will marami or iilan ang aalis sa pananampalataya. So ewan ko, hindi ko kasi makita, and through history kasi makikita mo talaga yung sinasabi ni Ate Marta na nagpatuloy. Kasi actually, yun nga yung para sa amin, yun nga yung nagpapatotoo dun sa verse na even the gates of hell will never prevail. So from Catholic is almost 2,000 years. Hindi na nanaig. Then, yes, may some na nagko-corrupt or ano, pero hindi siya nawawala. So, at some point, parang indestructible siya. And then, yun nga, yung sa 28 is, nandun si Kristo until the very end. Then, yun nga, 3:15, Timothy na the pillar of truth. Yun nga, yung church. Which is, agree naman tayo both doon, no? So, yun lang sa akin, Kuya Hanzo. Medyo, Okay. yun Ano lang. kasi doon, yung sinabi ko kasi kanina, yung organization, nagpatuloy nga siya pero wala nga sa uring tunay. Tulad ng Israel, bayan siya ng Diyos noon pero hindi na siya bayan ng Diyos ngayon. Bagamat Israel pa rin siya. Parang ganon yung nangyari kasi nga may mga tumalikod. Sila yung nagpatuloy. Yung mga tumalikod. Kasi yung iba na mga nanindigan, sila yung mga pinagpapatay. Di ba? Ganon yung ano ko. Pero yung sinabi mo kanina na hindi pa nanaigan ng kamatayan, totoo yon, accepted yon. Kaya nga sabi ni Cristo sa 16, 1:16, meron pa siyang ibang mga tupa. Kasi nga, bakit itinatag ni Cristo yung kanyang ibang mga tupa? Bakit hinulaan niya yon na magiging isang kawan? Kasi alam ng Panginoong Kristo, meron talagang matatalikod, tapos yung iba ay papatayin. Alam ni Kristo yon. Kaya si Apostol Pablo nga, alam niya nga eh. Di ba? Doon sa unang Timoteo 4:1 at 3. Di ba? Magsisitalikod sa pananampalataya at pangakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yes, correct. Oo. Oh. Pero Kung hindi kasi history siya... ang hinahanap nyo, meron kaming batayan din sa history. Kaya lang, hindi ko sinasabi ngayon kasi nga, hindi ko pa hawak. Kumbaga, sa susunod na pagkakataon na lang siguro, ipakikita namin sa inyo na talagang totoo na mayroon naganap na pagtalikod historically. No? Aklat mismo ng history magpapatunay. Pero pagtalikod po ba ng ano to, iglesia or nung mga nananampalataya na tao? Ito yung sagot diyan. Yung mga tao mismo. Okay. Pero yung mga tao mismo na yon, sila din yung nagpatuloy sa organisasyon. Wait, Yung hindi mga ko nanindigan gets. kasi, Okay, yung mga tuloy. nanindigan kasi pinagpapatay sila.
Mm, Oh, parang parang Androcles, parang ganito, parang bayang Israel yun. Ilang ulit ko na to, ilang ulit ko na tong inihalimbawa. Parang ganito, bayang Israel, di ba? Hindi na sila bayan ng Diyos ngayon, pero Israel pa rin sila, bansang Israel pa rin, di ba? Ganon din yon na okay, malagi ang pero ang organisasyon, pero mhm. yung mga nagtaguyod nasa uring tumalikod na sa pananampalataya. Pero balik taliwas po siya sa verse. Hindi ko man ano pero ang sabi doon maraming aalis at pananampalataya. And then ibig sabihin may tinayo na si Christ na iglesia and then aalis doon sa pananampalataya doon sa church na yon. Hindi naman po sinabi doon sa Biblia na yung mga umalis sa pananampalataya, sila kumbaga yung magtutuloy or ano kasi the church is already been there na eh. Nauna ang church eh. So, paano natin pamamalian or paano natin sasabihin na yung yung naunang church is natalikod? Yung kasi kuya, yung terminong tumalikod sa pananampalataya, hindi sa sentidong umalis sa isang organisasyon. Hindi ganon yon. Yung tumalikod sa pananampalataya, gaya ng sabi ni Apostol Pablo, mula rin sa inyo ay lilitaw ang mga taong magsasalita ng Oo. masama. Actually, correct po yun, hindi Kuya Aldo. hindi naman din sinabi na aalis sila yung mga taong magsasalita ng masama. Hindi naman sinabing aalis sila doon sa kawan. Kundi ang gagawin ng mga yon, magdadala ng mga tao sa hulihan nila. Yes. Hahanapin sila. Correct po. So, ibig sabihin, the Yeah. church is already Kaya been nga there. And then, kaya yung nga. mga umalis, ito po, Kuya. emphasize ko po. Sige, ikaw. Sige, apo. Emphasize ko lang, yung mga umalis dun sa kawan na ginawa ni Kristo, sila yung nagpapakalat ng other or ano ba pwede sa denomination, yun, pwede naman. So, sa mga tuwid, hindi ganun. hindi kasi kailangan natin munang i-establish yung ano yung church na ginawa ni Christ na nagpatuloy until this time. Kasi kapag sinabi nating natalikod yung iglesia, then it contradicts yung sinasabi sa 16 and 28 na sinabi, even the gates of hell will never prevail. Sa 28 sinabi niya, I will be 18 yun, with you. 18. 18. And then sa Matthew 28, I will be with you until the very end. So, dun kasi Yun magko-contradict naman, yun. Yun naman kasing kamatayan na tinutukoy doon, yung gates of hell na tinutukoy doon. Yun yung kamatayan na pagkalagot ng hininga at ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Matutupad kasi yun, kuya, pagka natanggap na yung gantimpala, yung buhay na walang hanggan. Hindi naman ibig sabihin na kung makaanib ka doon, hindi ka na mamamatay. Hindi ganon. Ang tinutukoy doon na kamatayan, ayun yung pagkamatay na pagkalayan sa dagat-dagatang apoy. So Ang ano yun po kasi ay dun- matutupad pa lamang. Ang Ang ibig sinasabi sabihin po, lang ni Kristo, ang ibig lang sabihin ni Kristo na yung iglesia na yon, yung itinayo niya na iglesia, ay hindi pananaigan ng kamatayan na yon. Or paano po maliligtas. natin masasabi na kamatayan yung sinasabi doon? Because ang sinasabi doon, even the evil or sa ibang interpretation, ibang translation, yung kumbaga yung Hades ang sinasabi, hindi kamatayan. Yes, yung Hades. Kamatayan kasi yung Hades, kuya. So, Yung paano po? kamatayan na tinutukoy doon, yun yung dagat-dagatang apoy at pagkalagot ng hininga. Kamatayan, actually hindi po yun yung kamatayan. Yung meaning ng sinasabi ni Kristo doon, na sinasabi niya, ang kasamaan doon, hindi ko na quote Wait and lang, quote, hanapin ko yung talata para malinaw sa inyo. Matthew 16 po. Baka yung tinutukoy mo Hansoy, pintuan ng kamatayan. Ganun. Di ba ba may parallel verse yan sa Hebrews. Hebrews kung ano 2:14. ba yung kamatayan na tinutukoy? Hebrews 2:14. Ayun, 2:14.
Kasi ang tinutukoy yata doon yung kapangyarihan ng Diablo. Eh. Tama ba yan? Yung ibig sabihin lang nun, kahit Ito, kahit unang anong Korinto kapangyarihan, 15, hindi 54. mananaig dun sa May Bible ka sa dyan, iglesia. Byzantine, may Bible ka. Pwede ko naman i-google. Sige, sa 1 Corinthians 15:54. English ba to, bro? Kahit Tagalog na lang, Tagalog. Pakiulit, brother. Unang 15, Korinto 15:54. 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig ng kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ayun. So, dyan pa lang yun matutupad yung sinabi ni Kristo, hindi pananaigan ng kamatayan, kundi pagtagumpayan yung kamatayan. Kailan yon? Pagka napalitan na ang nabubulok ng hindi nabubulok. Napalitan na yung may kamatayan ng walang kamatayan. Kailan yan? Sa araw yan ng paghukom. Okay, so malayo siya dun sa pinag-usapan nating Matthew 16. Hindi bro. Huwag mo sabihin malayo. Kasi promise yun ni Kristo eh. Hindi Ang ko naman pintuan ng Hades sa inaano. kamatayan. Ang sinasabi ko lang dito, yung binasa natin talata is about sa paghuhukom na. Itong sinasabi ko is about dun sa gagawin niya iglesia. Yun Diba? kasing iglesia na itinatag ni Kristo bro. Yan ay hindi pananaigan ng kamatayan. Promise niya yon. So kailan matutupad yung promise na yon bro? Binasa ni Byzantine. Kapag ka napapalitan na yung nabubulok ng hindi nabubulok at yung kamatayan, yung may kamatayan ng walang kamatayan. So kailan yung araw na Pa-define paghukom nga yun? po nung Hades kung ano yung pagkakaintindi nyo na yung gates of hell mismo, yung gates of hell. Na even the gates of hell will never prevail. Yun yung ang hell kasi na tinutukoy yan yung dagat-dagatang apoy. Yung gates of hell naman na tinutukoy dyan, yan yung kamatayan na papunta ka doon sa dagat-dagatang apoy, yung kaparusahan yan. So it Pero means yung pangako nasa... ni Kristo, yung so it pangako means ni po- Kristo, Yes, agree naman tayo dyan sa pangako ni Christ, yung mga hula, no? Pero yung sa... So it means yung gates of hell, ano yung mga nasa loob ng hell na yon, evil, mga legions, tama ba? Yung mga kasamaan. di ko lang maisa-isa sa iyo bro, pero Okay. Pero ano ano... basahin yan sa Apokalipsis 20 pababa. Mga dyan yan. Pero agree tayo na ang sinasabi ni Kristo dito na even yung Hades or yung kasamaan ay hindi mananaig. Oo, agree din okay. ako doon. Agree. So tama Pero naman po hindi pala ibig yun. sabihin nga doon, Androcles, hindi ibig sabihin doon na hindi matatalikod. Kasi How? hinulaan na nga ni Kristo. Hinulaan Hindi, ni wait lang Kristo po. at ng mga apostol na matatalikod nga. Wait Ililigyan lang. niya. Ang kaklarify lang natin. Yung binasa natin ng Timothy kuya kanina is about pananampalataya ng mga tao. Yung natutumalikod. Ang sinasabi natin dito, yung iglesia naman. Yung iglesia hindi daw matatalikod based kay Kristo dahil hindi daw mananaig ang kasamaan. So, tama. Hindi nga matatalikod kasi nga kahit pa natalikod yung mga nagtaguyod pagkatapos ng mga apostol, meron pang ibang mga tupa si Kristo magiging isang kawan kung sa ibang salin in the future there will be one flock and one shepherd. So kung gusto nyo pang i-elaborate yan, dumalo muna kayo ng gawain ng mga doctrinal studies sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko na may elaborate yan sa inyo dito, bro. Okay. Pero kasi yun part na ng mga ministro na ipaunawa yan sa inyo. Okay po. Pero yun nga po, so based naman po dun sa usapan natin ngayon na parang hindi naman talaga matatalikod. Kasi kayo po ba matitake nyo or sinasabi ba natin na yung promise ni Christ na yung kasama na hindi mananaig is nanaig sa iglesia na yun, kaya
kaya natalikod yung unang iglesia? No, hindi dyan bro. Ang promise ng Panginoong Kristo na hindi pananaigan ng kamatayan, yun nga, ang katuparan nun bro, ay sa araw na ng paghuhukom. Hindi ibig sabihin na hindi matatalikod. Ang yung stand mga kasi namin dyan kaayos bro, ng do sa iglesia. Matthew 16:18, kahit anong masamang kapangyarihan yan, kahit anong gawin ng Diablo, hindi tatalikod ang iglesia. Yes. Yun Oo. yung Oo, ano yung nun, kabuuan. Pero sinasabi yung namin. mga kaanib nga bro, matatalikod nga kasi hinulaan ni Yes. Kristo. Yun. Eh di, Agree kami dyan. Yung iba, Oo. tatalikod talaga sa kaya nga, pananampalataya. that's Pero why yung yung iglesia, iba ay pinagpapatay yun, hindi bro. mawawala Kaya yun. walang natira doon natin. kaya hindi po pwedeng hindi lang. Ay, total sorry. apostasy. Kasi merong successor sila Peter. Siguro paano po dapat yun by dapat history? i-define niyo muna yung iglesia. Ano ba ibig sabihin Oo, kapag yun nga iglesia? I was about to say that. Kasi yung iglesia is hindi naman yun yung bato o yung structure. Ang iglesia is yung mismong kaanib. So kung natalikod itong mga kaanib na to, nagsinungaling sila sa organization po. Kristo. Yung, Ang ibig sabihin ng iglesia, organization. Go, Mike. Hindi, para kay Sir Anso, ano ba ibig sabihin ng iglesia para magpanagpo kayo? Okay, yun yung organization na itinatag ni Kristo na sino mang umanib doon ay maliligtas at magtamo ng buhay na walang hanggan. Pag ba isang organization, masasabi mo bang organization kung wala siyang member? Yes, kailangan may member. Kailangan may miyembro. Yes, So, kung naging zero ang members, iglesia pa ba yun? kung zero ang members, pwedeng iglesia pa rin yun. Walang alang membro. Iglesia na walang membro. Oo. Oh, yun lang. Magkaka-problem po talaga. Itinatag niya siya. Halimbawa, isang fraternity, organization din kasi yung fraternity. O, halimbawa, nagtayo ng fraternity, pinangalan ng Alpha Kappa Tombalata, parang ganon. Ngayon, nagsialisan lahat ng miyembro. So, bagamat nagsialisan sila, andyan pa rin yan, itinatag na yan. paano sa inyo bro yung di ba sabi nyo, zero member yung sinabi ni Kristo Anong na zero? sasamahan ko kayo. Yes, Di ba sa Matthew inyo natalikod? 28. Paano Ang yun na tinutukoy niya sasamahan na ko kayo? sasama- Kasi, Samahan niya. wait lang po. Kasi Sige. hindi po pwedeng matalikod yung unang iglesia. Kasi remember, Conclusion, tanong ka lang. sige. Hindi. Kasi iniisip ko kasi na hindi impossible. Kasi, na- ito Androcles ha, Sige, kung sige. yan yung, kung nagtatanong ka na one-sided, talagang di mo maunawaan kasi nakatanim na sa isip mo na Hindi kasi ito kinoconnect matatalikod, ko hindi- po siya. Kinoconnect ko po kasi siya dito. Wait lang sabihin ko lang. Medyo impossible Kasi kasi. pakinggan mo yun kasi yung problema. Kaya hindi nyo maunawaan yung pinapaliwanag ko sa inyo. Kasi nga nakatanim na sa isip nyo, hindi pwede. Hindi naman. Sige. Sasabihin natin, sige, ibayin ko. So, paano po, sige, yun na, paano na. So, paano po masasabi na natalikod yung unang iglesia sa mga sinabi sa verse na Christ is the head of the body, which is His church. Yung church na yun, paano natin paghihiwalayin si Kristo doon sa church na yun? Sinabi niya sa Matthew 28 na I will be with you until the very end or until the end of ages. And yan nga, even the gates of hell. So, kinokonek ko lang naman. So, paano po natin masasabi yun? Una-una kuya, hinulaan ni Kristo at ni Apostol Pablo na mangyayari talaga yung pagtalikod. Pangalawa, hindi naman komo si Kristo yung ulo o nagtatag hindi na matatalikod. Kasi ang Israel nga mismo sino ba nagtatag ng Israel? Di ba ang Diyos mismo? Tetragrammaton. Ang may-ari ang gumawa ng langit at ng lupa, ang lumikha ng lahat.
Siya nagtatag ng Israel. Pero tanong, di ba natalikod ang Israel? Di ba alam natin na natalikod? Pero dahil ba kasi sa natalikod ang Israel, hindi na tunay ang Diyos na nagtatag nun. Pero Kasi naging po- zero ba yun? As in, lahat ng No. tao sa Israel? No naman. Ay, sorry, pero no. Ganun ba yun? Zero na tao ng Israel, ano na? Hindi na natalik. Oo. Talikod talaga sila. Lahat? Wala na nga sila sa uring tunay. Mm, Kung ang tinutukoy mo, kuya, kung may natira pa na oh, Ayun, kung may ang natira natira. na lang ang Panginoong Sukristo at yung mga naging kaanib sa iglesia niya. Halimbawa, di ba si John the Baptist? Parang si John the Baptist, syempre may hula pa tungkol sa kanya. So ano siya, hindi siya zero. At least. Bakit sinabi ko bang zero ang iglesia ni Kristo? May hula nga patungkol sa ibang mga tupa. Hindi nga lang kabilang doon sa kawan nung panahon ni Kristo Hindi, at mga ang ibig apostol. sabihin, may period of time na zero siya. Yes. Ano Hindi po katunayan? yun. Sige, ano? Katunayan. Okay. Osias 13:13 hanggang 14. Ano sabi ko? MB. Anong sabi dun? Hindi ko sila, ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit tinanggihan. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan, siya ay anak na suwail at mangmang. Hindi ko siya paliligtasin sa impyerno, hindi ko siya ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, parusahan mo sila, impyerno, mahirapan mo sila. Wala na akong nalalaking awa sa kanila. Pero may Kanino question ako patungkol sa'yo, yun? Kuya Hanzo. Di, tanggapin mo muna na yung Israel talaga, hindi na bayan ng Diyos yun. Okay, pero wala naman po kasing sinabi ang Diyos na sa bayan ng Israel, the gates will never, the gates of hate, ang Hades hindi mananaig sa... wala siyang promise na kiniklaim. Pero dun sa ginawa niyang iglesia, may promise kasi siyang binigay. Tama? Kasi sa Israel, Pero, wala man siya kuya, sinabi. Sinabi lang niya chosen people. Pero sino di ba po? nagtatag ng Israel? Yung Diyos Bakit po, ang, pero ang Israel ba? Sigurado ka walang pangako sa Israel? may pangako po ba na sinabi mo? Hindi. Yun nga po ang Meron. tinatanong ko kung may pangako ang Diyos na kahit ang kasamaan hindi mananaig. Tulad ng pangako niya sa iglesia. Yun po yung Yung tanong dun. May pangako ang Panginoong Kristo, tanggap natin yon. Pero yung pangako nga yun ng Panginoong Kristo, yun ay matutupad pa lang sa kanyang pangalawang pagparito. Sa kanyang pagbabalik pa lang yun. Yun namang pangako niya na until the very end, tanggap din natin yun. Kasi nga, meron naman siyang ibang mga tupay na hindi nila kapanahon. Sabi ng Panginoong Kristo, hindi sa kulungan ito. Hindi nila kapanahon, hindi wait lang, kapanahon ng Andrew. Ang tapos. lalabas po kasi... sige, go. Wait lang. Sinamahan din yun ng Panginoong Kristo sapagkat sabi niya, sila'y kailangan din namang dalhin ko. Kaya natalikod man yung una, pero yung ibang mga tupa ng Panginoong Kristo, yun yung magpapatuloy. Yung yung hindi pa lumalabas yung sinasabi yung ikatlong bahagi. Bakit daw sa Sabihin natin na Pilipinas? sabihin natin May na hula dyan, Kuya Manny. 15th century. Sino yung sinasamahan ni Kristo? Nung hindi pa pinapanganak si Ka Felix Manalo. Si Ka Felix. Sino yung sinasamahan ni Kristo? Sa time na yon, walang sinasamahan. At yung mga tao na yon, pagbabatayan sila ayon sa konsensya ng kanilang mga puso. Doon sila pagbabatayan kung ililigtas pa sila o hindi. So, Pero yung sinabi kasi ng mali Panginoon yung sinabi ni Kristo, nasasamahan ko kayo hanggang hindi huli. mali yun. Kasi nga mayroon siyang ibang mga tupa. Sabi ng Panginoon Kristo, sila'y kailangan din namang dalhin ko. Kanilang diring ginangking tinig. Di ba ang Kuya Hanzo, paano yun? Sinabi niyo walang sinamahan. So, it contradicts again yung sinabi ni Christ, go and make disciples.
and baptize them in the name. So ang mga apostol, gawa daw kayo ng disciple. So paano na walang sasamahan ng Kristo kung pinapagawa niya ang buong nation ng mga disciple? Yun bang lahat ng nation na sinabi ni Kristo natupad na ba yun sa panahon ng mga apostol? Di ba hindi? That's their mission po eh. Diba? Oo, mission nila yan, pero hindi pa yun natupad sa panahon nila. Kaya nga po from 33, from year no Starting ng ginawa mission yun. yun eh. Yes, Diba? until this day. Oh, Di ba po? ngayon. So, Ano? ako naman yung magtatanong. Kasi- Wait lang ha. Magre-raise lang ako ng isang problem. Sige, Androx, po. kung sinasabi sa aral nila na hindi na ituloy ng mga apostol yung kanilang misyon na maggawa to make disciples. Ibig sabihin, failure si Jesus Christ dito sa 12 hinili niya. Mali ang Yes. pagkakapili niya sa mga to dahil itong mga to ay hindi nakapagpatuloy ng misyon nila. Well, sila mismo ang kasama ni Jesucristo at sila yung mga saksing buhay kung paano nangaral si Jesucristo. So, again, mahina si Jesucristo. Bakit siya ang pinadala ng Diyos? Dahil ba dapat si Felix manalo? Kasi natalikod yung 12, yung 12 at yung pinangaralan nila hindi nagbunga. Opo. Medyo Tsaka ano po sa kasi, akin no? na. By history. Comment niya lang po Ay, yun, sige. pero Ay, sige. hindi niyo naman yun tinanong sa akin. Well, wala akong magagawa doon. At saka ano po kasi, it supports yung history. Ang church ng, hindi ko pero yung Catholic Church, laganap naman po siya, hindi naman po natin madideny yun. So, parang it shows naman po na lumaganap nga nung sinabi na baptize all nation. Di ba po? Oo nga, nakarating ba si Apostol Pablo sa Amerika? Kasi sabi mo, baptize all nation, natupad nila, di ba? Yeah, pero ito po ito po yung diyan eh. Hindi man nila narating hindi ka lahat. natupad. Hindi, teka lang Kasi po. ngayon pa lang matutupad yun. Hindi man nila na lahat dahil syempre Oh, di ba, hindi tao ba, lang, di ba? Hindi, wait lang. May Hindi man po magpapatuloy yan, nila. so. Yes, may magpapatuloy nun. Kaya nga po umabot sa Pilipinas yung Hindi pa Christianity. natatapos yan bro, yung sinasabing baptize Kasi mission. they have successors. Dire-diretso pa Patuloy rin. po. Oo. Ito yung sagot dyan, Kuya Androcles, Kuya Byzantine. Sige po. Ang sagot dyan, pagkamatay nga ng mga apostol, ilang beses ko na nilatag yung talata, Ano yan? lilitaw nga yung magsalita ng masama mula rin sa kasamahan nila. Yung gawa 20. 29 hanggang 30. So, hindi ko na elaborate itry mo yun. bro, basahin hanggang 32. Kaya ang nangyari doon, mamaya, Basahin mga Androcles Kaya- hanggang 32. Yung kinote niyang talata. Ako sa Bible. Wait. kaya ang nangyari, natalikod nga sa pananampalataya yung iba. Yung iba naman ay pinagpapatay. Hindi po ba So yun? wala ngang nangyaring apostolic succession. Hindi po ba yun Search ko Hindi ngayon. po ba siya testimony ng promise ni Christ na kung may matatalikod, kaya kasamaan na yun, yung kung kayo ba talaga yung sige, natin, isuriin natin. Magtatanong muna ako sa inyo. Okay lang ba, Andrew, please? Go. Okay. Di bali na sino sasagot sa inyo ha. Basta ito yung tanong ko. Kailan saang talata mababasa na nagpagawa si Apostol Pedro ng larawan o ribulto ng Panginoong Kristo? Wait lang, nagsishift tayo. Tama si Sir Manny, we're kasi shifting the topic sinusuri nga Ano tayo? Ate Marta, sinusuri nga natin kung Go. talagang may apostolic succession sa pamamagitan ng itinataguyod na aral, di ba? inaano kung kasi natin may to. apostolic succession, dapat kung ano yung aral ng mga apostol, yun din yung aral nyo. Di ba? Pwede po tanong po.
Ando, Mamaya ka na siguro komportable ka ba sa filosofiya naging kasi tanong? Komportable ka ba sa naging Kasi, tanong? Kasi ewan ko parang kasi nasa momentum pa tayo. hindi ako Oo nga, hindi ako eh. nag-iinis sa inyo. Mas- Pero kung ayaw nyo namang sagutin, okay lang. Next question na lang ako. Moving the goalpost na eh. Pwede po patanong kay Haso, ma'am. Siya naman Bro, kasi walang yung ano. magtatanong. Ayos Kasi ang lang, pinupunto nakikipag-usap ko, ako. Ate Marta, mga kaibigan, ang pinupunto ko kasi kung totoong may apostolic succession, dapat kung ano yung itinataguyod nilang aral, yun din yung aral na itinataguyod nyo. Yes, Diba? okay. O, kaya nagtatanong ako ngayon, kailan sa ang talata ng Biblia na sinasabi si Apostol Pedro nagpagawa ng ribulto ng Panginoong Kristo at mga imahen? Pero so yung sagot dito is parang nasagot din kanina ni Ate Marta na hindi lahat nasusulat sa Sasagot. Biblia. Hindi lahat ng nasa Bible yung sinabi ni Paul na hold fast into the traditions that we taught you by oral or by letters. So, yun po yun. Next question na ako. Okay, ang next question ko. Babalik. Sige. Sige. Dapat doon tayo sa ano eh. sa Kailan topic kanina. itinuro Sagot yata ni si Apostol Vicente. Pedro? Ano? Si Kuya Vicentine may sagot? Sige po, Kuya Vicentine, ano Yung talata po? kanina, yung ano, meron kasing authority ang simbahan namin kung anong ipahintulot sa dito sa lupa papahintulot din sa langit. So kahit gumawa kami ng rebulto Ay, pero Kuya, hindi namin ang sinasamba, tanong hindi ko- kami hindi naman yun yung hinahanap ko, Kuya. Yung hinahanap ko talata na nagpagawa sila dati. yan nga na Pero- authority pero- kung magpagawa sila ng rebulto, kung sabihin ng simbahan na gano'n, kunwari katulad ng mga contraceptives, mga kondom, ipinagbabawal ng simbahan namin. Pero wala naman sa Bible yun eh. Oo, ano siya, prinsipyo siya ng Biblia, hindi siya explicit. Kahit Kasi ano. halimbawa, wala naman nakasulat Pero na bawal hindi sila suminot ng cocaine Pero sa hindi ano. sila nagpagawa dati, di ba? Hindi po natin yan masasabi. Kasi Meron eh, Iba naman meron. po si, Sige, kung meron talata and po. then, yes, meron. Pero Talata again, po. it all comes down po kasi sa ano eh. Whatever you loose on earth shall be loosened on heaven. Whatever you bind on earth shall be bound on heaven. So, binigyan ng authority si Pedro. Di ba yung mga So- kuweba nung early church eh, meron mga images sa mga kuweba? Yes. Actually, even sa Old Testament yung mga carved images, may hula naman sa Isaiah 19. Pero wala kayong talata may bibigay na nagpagawa nga. Ay, hindi Meron naman sa kami, sa- hindi rin naman kasi kami Bible alone, brother. Ayun. Meron- Nahulog meron lang din doon ano. sa tradition. Meron Yes. also, pero ano Kasi- siya, hindi siya explicit, hindi siya letra por letra. Meron kasi, halimbawa, yung mga taga-Galacia, sinabihan ni Pablo, hindi ba nakita niyo ang larawan ni Kristo? Na yun nga nakapako. Nung panahon na sinulat yun sa mga taga-Galacia, patay na si Kristo, tas ang Galacia, malayo siya sa pinagpakuan ni Kristo. So bakit sinasabi ni Paul na nakita niyo yung larawan ni Kristo? Ibig sabihin, merong doon, may rebulto o depiction si Kristo doon sa Galacia na nagpapakitang nakapako siya. Ba't napunta na sa rebulto? Nga pala. Okay, babalik na. Eh, Okay napunta na yan yata. sa Babalik. rebulto kasi Ano nga yan? kung Galacia 3:1, hanggang 3. ito yung next question ko. Dong sabihin ni Kristo na ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ang tumanggap nun si Apostol Pedro, di ba? Pati ang mga apostol. O pati mga apostol. Ngayon, sino namang apostol ang nagpahintulot na gumawa nga ng mga ribulto at mga imahen sa panahon nila? Sino? Si Pablo nga. Si Pablo. Siya sumulat Saan? ng Galacia. Sa ang talata mababasa mo na si Apostol Pablo nagpatayo ng ribulto at imahen.
Again, hindi siya explicit na ako si Pablo nagpatayo ng rebulto kasi hindi naman ganun 'di ba kahit sa inyo. Sige, Hindi Diwa. naman ganun ang biblical eh. Sige, Oo. Diwa. Saan? It implies. Yun Diwa sa na Galatia saan? 3:1 hanggang 3. Galatia Kung may 3:1. Pwede nga pakita natin, Kuya Vice. Kuya Gino, wag na lang silang anuhin. Hayaan mo na lang yung iba dyan sa sa baba na mag-comment ng kung ano-ano. Anong verse yun? Ah, Galatia Galatia 3:1 pababa. 3:1 pababa. Sige, pakibasa na lang ng buong chapter ng Galatia 3. Gusto nakita nila yung larawan ni Kristo. Ang gano. I-cite mo na lang para matagal si Vine. Ano oras na? I-cite mo na lang kuya ano yung nakapaloob sa talatang yon. Tradition. Ito yung nalilito ako dito kasi ba't sinasabi ni Prof. Manny tradition. Ngayon naman, ikaw naman blind nagsasabi may talata. Sino ba talaga sa inyo yung paniniwalaan ko? Ayan, shoutout po sa 31 million viewers na matyagang nakasubaybay sa amin. And may ano pa ba? Kasi Paki-cite. if wala na, pwede na tayo bumalik dun sa topic kanina. Pinapaano pa yung talata? Pero hindi ano, kasi kung sasabihin natin na kung ang rebulto is pinagbabawal, then magkakaroon ng problem kasi ang Diyos mismo na nagpagawa ng serpent. And in Isaiah 19, may hula. Again, hula. On that day there shall be a pillar and a monument ng Diyos. Ang ginamit kasi na Greek word doon is maseba, which is standing image nga siya. So, ayun. So, hindi naman siya bawal at all. Ngayon, kung hahanapin natin kung saan nakasulat sa Bible, na ang saan nagpagawa mga apostol, then hindi Next natin question pa ko kuya. Kasi ang sabi doon sa sa 3:1 ano nga yun kuya blind yung 3:1? Makikita ba yun? Nakita ni Apostol Pablo ano ba yun? May ko na lang sila balikan. Ito na lang next question ko. Saang talata naman ng Biblia at sino nagpahintulot na ang dugo ay pwedeng kainin? Saang talata ano po? Saang talata ng Biblia na ipinahintulot ng mga apostol na ang dugo ay kainin? Again, lahat ng ano natin is yun nga diyan pa rin po yan sa mga traditions natin. And nakasulat naman po dyan sa New Testament, sinabi ni Kristo, lahat ng kakainin is hindi masama or lahat ng papasok sa katawan is hindi masama. Ang masama is yun nga. That's why in-affirm nga na all foods are purged or nilinis. Pero para sa inyo ba yung dugo ay pagkain yon? Kung lulutuin, yes. Iba naman yung ginamit na dugo sa pagsamba kasi.
So Um, yung sige. Hindi, sige, Ito, go. bro, so paparinig ko So, sa yung, yung Galatia. Sige, ito muna Hindi yung ko kasi Galatia. mabasa. Sige. Hindi marinig bro, mahina bro. Wala pa Foolish pala, wala pa. Galatians, it was portrayed before your eyes that Jesus Christ was crucified. Portrayed Portrayed before. before your eyes. Mm. O sino naman yung nag-portray nun? Inutos ba ni Apostol Pablo yon? Ang mahalaga, hindi against si Apostol Pablo sa pagpo-portray kay Hindi, Kristo. hindi yun yung tanong. Utos utos. Yung tinatanong ko eh. It implies na inutos din yan kasi hindi naman maitatayo yung portray ni Christ kung hindi inutos yun. Tapos sana kinundinan ni Binawalan. Pablo yun. Oo, binawalan ni Pablo Binawalan. yun. Oo. Kaya yung Eh, yun, nakita lumalabas nila na- eh. Pero walang wala Tama. kang mabasang utos yun, di ba? Pero hindi siya bawal. Ano eh, Pero hindi siya bawal. you also have to know kasi actually, alam mo naman yata yun, Kuya Hanzo, na Catholic Church is not sola scriptura eh. Hindi naman kami kung ano yung nakasulat because we have also yung tradition nga eh. So, Okay, so doon na lang tayo sa tanong ko sa iyo, Androcles. Yun bang sabi ko kasi kanina tanong ko sa iyo kung yung dugo ba ay pagkain, sabi mo naman ay yes pagka niluto. Yun bang bato pagka niluto, pagkain na rin? hindi kasi siya ano eh, kung logical na pag-uusap, kakainin mo ba yung bato talaga? Ang pinag-uusapan Kasi natin ganun eh, is yung food. Pero I would argue na yun ngang bato kahit kainin mo, Kainin wala mo, siyang hindi ka- wala siyang Yes. kinalaman sa pagkaligtas. Mm-mm. Oo. Wala siyang epekto. Kahit And anong the- ilagay mo pa sa bibig mo, kahit anong bagay, wala siyang kinalaman sa kaligtasan. So, Kailan daw naging edible ang bato? hindi ko mo niluluto ay pagkain na, di ba? Tama. Yes. Oh, actually, tama din naman po kayo na hindi lahat ng niluluto, no? Pero ang Ayun. sinasabi lang ni Christ dito na kung ano man, ang hindi naman masama kung ano yung papasok sa bibig. Ang masama, yung lalabas sa katawan. Yun Sa po. puso. Yes, Pero dahil sa ano bibig, puso. kung halimbawa, yung yung sa bibig pala. ipinasok mo sa bibig mo, edi Ay, hindi. Okay Mali lang. naman. Ano po kasi yan eh. Actually, yung Kapilosopohan na yun. tae. Pabira ka. okay, Parang sinabi mo ng pwedeng Huwag nyo kainin na yung lang sagutin bakal. yun. Hindi, actually, yung sabot sa tae kasi, it might be bad for Ano ba yan? us. Napunta na sa tayo. Pero ano kasi yun eh, Kuya Hanzo, it might be bad for us, pero fertilize kasi siya sa mga sa mga plants. So, hindi lang naman tayo ang creation ng Diyos. Yes, may purpose. Kaya hindi natin pwede sabihin na masama yung tayo. So baka pwedeng bumalta sa pagtalikod. Ayan, sige, sambalik na tayo sa pagtalikod. Kasi yung Reviewin mo na lang yung live, kuya. I-send yun na lang sa kanya. Nakakapagod ng sumagot na gano'n. Hindi, may tanong kasi ako eh. Tanong kasi Hindi matanong. nyo rin naman paniniwalaan eh. Alamin na Hindi. lang natin yung Hindi kasi susundan ko yung doktrina nyo. Yung doktrina nyo. Nadagdagan na yung nagtanong, dapat yung kanina na susundan lang. mo. Pero, Susundin. Pero tatanungin din Susundan mo natin lang, hindi mo naman susundin. Hanso Hindi. kung Susundan ko yung logic ng doktrina nyo. kung willing siyang Kasi sagutin. mayroong problema sa doktrina nyo eh. Sa akin ako nakakailang tanong pa lang eh. Grabe naman kayo. Hindi naman kami sunod magtanong. Paisa-isa Ano yung lang din sinasabi ang- mong logic, sinasabi mo dyan? Ano akala mo sa mga INC? Sino bang hayaan away mo mo? na, Ate Aya. Away ka na naman. Sino ba? May problema Ayan mo na, ayan mo na, anak. May problema po kasi ma'am. Di ba ang sabi nyo, yung mga hindi nakaring, yung mga tao nung wala pang iglesia ng Kristo, maliligtas sila sa konsensya, sa budi nila. Kung gaano kalinis yung budi nila, di ba? Yes, ayon sa Budi. Okay. Roma 12:12. Okay po. Kung totoo po yun, nung nagkaroon na ng iglesia, kailan po napawalang bisa yon? Kailangan po, Naganap na yung pagtalikod, kuya.
Hindi po. Kailan po napawalang visa yun? Nasasabi, pwede pong Anong napawalang visa nga pala? Sorry. Yung Ano yung napawalang visa? yung maliligtas pamamagitan ng konsensya. Ibig sabihin niya, kahit yun. pa natatag na Sorry, yung iglesia, sorry. gumagana pa rin yun, yung husgahan base sa konsensya. Hanggang ngayon, kuya, bakit? Sapagkat hindi naman lahat ay napangaralan eh. Mayroong mga nasa North Korea, paano sila? Paano yung mga wala sa matinong pag-iisip? Di ba? Yung mga hindi talaga nakakaunawa ng aral, paano yun? Mga Siyempre, special hindi child, sila... ganyan. Siyempre, pagbabatayan sila doon sa konsensya. So, Sa ibig sabihin- mga utos ng Diyos na nakasulat sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, pwede maligtas kahit hindi umanib sa iglesia ni Cristo. Ito yung Special child ka muna. Hindi lang naman ito yung- special child yung sinabi ni Hanso. Lahat ba nang nasa North Korea, special child? Pambira ka. Grabe. Nasa isolated area nga sila, kuya. Sinabi ko lang. pero actually- Sinabi ko lang ikaw talaga. Pero actually, Bro Hanzo, medyo curious nga ako ikaw dun. kasi, Kuya Blind, wala ka naman sa North Korea eh. Tsaka hindi ka naman special child. Matino naman yung isip mo, di ba? Pero, So, hindi ka immune curious dun ako sa dyan. utos. Curious ako dyan, Kuya Hanzo. Paano nga yun? Yung sa North, may sila, exception sa inyo? Yes, kasi hindi nga sila marating ng ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Paano sila mag-Iglesia ni Cristo, di ba? Eh di tama nga, may maliligtas kahit hindi meron umanib nga. sa iglesia. Pero kung hindi ka naman taga roon, anong karapatan mo katulad ngayon, sabihin na alam nyo na yung aral ng INC, hindi kayo maliligtas. Di wawaya. Pabihira ka. Huwag naman ganun, Ate Aya. Ikaw na, Diyos, Hindi tayo ayan. magsasabi ng ganun sa kanila. Charot lang yun. Pero Kuya Hanzo, tama naman, di ba? Sa inyo, kahit nasa kawan ng INC, hindi 100% pa rin, no? Hindi pa rin yan automatic. Nasa tao pa Kasi din. kuya, mayroong ititiwalag. Yun yung mga hindi nagbabagong buhay. Yung mga gumawa ng immoral, gano'n. Okay. So, may ganun. pagtitiwalag kami. Mm-mm. Kaya ang stand namin diyan, pumasok ka sa Iglesia ni Cristo, manatili kang kaanib. So paano ka makakapanatiling kaanib kung gagawa ka ng masama? Ititiwalag ka. Pero Kuya Hanzo, hindi kayo same ng Kasi may narinig akong ganito sa Methodist naman. Sa Methodist, parang meron silang, ano ba yung tawag doon? Blind, bro, blind yung select, mga elect. Elect. Oo, may ganun din ba sa inyo or hindi Hindi naman? ko magets kung ano yung elect. Yung elect kasi sa kanila, Kuya Hanzo, parang may mga pinili talaga ang Diyos. Parang before pa talagang may napili na. May pinili na. Oo. Yes, may mababasa naman tayong ganun. Na talagang Pero yung paraan ng pagpili, yun yung mga naging kaanib, na paanib. Yan. okay. So Kaya lang, somewhat meron din namang Okay. mga pinili, 'di ba? Meron din namang mga pinili na hindi na natiling lingkod ng Diyos. Meron tayong pagbabatayan yan sa lumang tipan, meron din sa bagong tipan. O sino halimbawa sa lumang tipan? Si Saul, 'di ba? So, ano ba si Saul? Hinirang, pinili ng Diyos maging hari, pero nanatili ba siyang sumunod? Hindi, tinakfil nga siya eh. Sa panahong Kristiyano, si Judas, sino ba pumili kay Judas? Pakisagot. Si Cristo. Si Di ba- Kristo mismo. di ba, Pero Hanso, dahil ba si Judas ay pinili ni Kristo, hindi na ba siya nagtaksil? Nanatili ba siya? Pero hindi ba siya hula? Na parang hula yata yung kay... Ay hindi, I mean parang destiny yata talaga ni... Hindi destiny yun, kuya. Bagamat Pero hindi may naman hula lahat ng patungkol doon, taksil. pero hindi siya destiny. Kasi okay. ang problema kay Judas kasi siya yung nagpakasangkapan. Pero hindi Sa lahat kanya nagtaksil, natupad diba? yun. Hinayaan niyang matupad sa kanya yun, yung hulang yun. Okay. Yes, ano yun? Philosophy? Sino to? Philosopher? So, sabi mo kasi maliligtas pa rin may mga malinis na konsensya. Parang pupipiyo ka po yan.
O nga po. Yes, sige, sige. Malilinis pa rin, may mga malilinis ng konsensya dahil dun sa mga hindi nakarinig ng aral. Pero paano kung nakarinig ng aral at may malinis na konsensya, maliligtas po ba yun? Kung nakarinig ng aral nyo, pero may malinis na konsensya, maliligtas po ba yun? Meron kasing nakasulat sa Biblia, kuya, na pagdating ng araw ng paghukom, sinabi ng Diyos, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Isasawala ko ang karunungan ng marurunong. So, hindi mo mapanghahawakan yun na kung mababait ka. Narinig mo na yung aral, maliligtas ka. Ito yung tukol kayo, yung pagiging malinis ng konsensya, nasabi nga, ikaliligtas. Oo, pero sabi ko nga kanina, kuya, hindi ka naman taga North Korea eh. Tsaka sigurado naman ako, hindi ka special child. Paano yung nakarinig ng aral pero may malinis na konsensya? Pero sabi mo kanina is, yung may malinis na konsensya is maliligtas. Oo nga, yun yung hindi na pangaralan. Pero kung napangaralan naman, hindi sumunod, kahit ikaw Ang man. problema is may malinis ang konsensya pero napangaralan siya. Pero sumunod ba? Pero hindi niya tinanggap yung aral nyo. Pero may malinis ang Hindi yan konsensya. maliligtas. Kasi kailangan mong sumunod eh. Hindi conflicting, di ba? Hindi conflict yun, kuya. Conflicting yung ganun ano. Hindi yun conflict. Kasi ikaw, taga North Korea ka ba? Una-una. Di ba hindi naman? O, special child ka ba? Sigurado ako, hindi ka special child. Kasi yung Roma 2:12, kuya, applicable lang yon sa mga hindi talaga mapangaralan. Sa mga hindi maabot ng pangangaral at sa mga hindi nakakaunawa o walang kapasidad na makaunawa. Tulad nga ng mga special child o mga ganyan. Kung ang tanong mo ay napangaralan, malinis ang konsensya, pero ayaw sumunod. Kahit naman ikaw, masasagot mo yan kung maliligtas ba yun o hindi. Di ba? Di ba yung kaligtasan special, nasa pagsunod yan. yung special child, kaya exempted siya dahil hindi talaga siya makaintindi? Oo, hindi siya Honestly. makakaintindi. Oo, honestly, Di ba hindi niya kailangan talaga naman, maintindihan. pagka hindi ka makaintindi, wala kang kapasidad para sumampalataya. Pero Ano mo naman paano, sasampalatayan yung... paano kaya yung sige, ibang mga tao na hindi niya sila special child, pero talagang wala silang kapasidad maintindihan yung ano? alam naman ng Diyos yun, sino yung walang kapasidad na makaunawa, di ba? So, pwede pa rin mga yan. At least. Ako naman uli magtatanong, medyo nakakarami kayo. Sige. Ito. Ang tanong ko kasi kanina na naiwan, ano naman kaukulan ng dugo? Kasi yung waste, di ba, yung tae, may kaukulan siya, yun yung ginagawang fertilizer. That's why hindi siya pwedeng kainin. Ano naman yung kaukulan ng dugo ayon sa Biblia? Sa Genesis, ang nakalagay, yung dugo yung nagbibigay ng buhay. Ayun. So, may mabasa ba tayo na sinabi sa Genesis na ang dugo ay pagkain din? Ang dugo ay pagkain. Ang nakalagay, hindi mo pwede kainin yung mga buhay pa. Hindi. Yun yung pagka-interpret namin dun. ang tanong ko is, kung yung dugo ba, may mababasa ba tayo sa Lumang Tipan na ang dugo ay pagkain din? Ang dugo ay pagkain. Walang ganyang explicit na ang dugo ay pagkain din. Okay, wala. Ito naman, sa Lumang Tipan, sabi nyo, nagpagawa ang Diyos ng serafin, yung sa kaba ng tipan, di ba? Which is, alam din naman natin yun, historically yun, nasa Biblia talaga yan. Pero ang purpose ba nung pinagawa yung larawan o rebulto ng serafin ay para luhuran nila, alayan nila ng bulaklak, magsindi sila ng kandila, ganun, or insenso. Yun ba yung purpose nun? May ganun. May ganung purpose yung mga altar. Lagyan ng insenso. Sa ang talata, mababasa mo na yung
larawan ng sirapin ay inalaya nila ng bulaklak at nagsunog sila ng insenso doon. Altar ba? Ibig Hindi sabihin altar? altar. Hindi altar. Yung pinagawa ng Diyos na larawan ng sirapin. Di ba inilagay yon doon sa Yung Ark of the kabanti? Covenant? Yes. Meron niluhuran. Diluhuran. Nagpatira pa. Ilan yung lumuhod doon? Ay, hindi ako sigurado kung ilan Ah. yung exact number. Pero meron. Meron si Josue. Isa yan. Si Josue. Sino pa maliban kay Josue? Si David Babaysan. Si David lumuhod din doon. Hindi ako tinatanong ko si Babaysan. Alam ko si Oswe. Pero meron. Yun ang mahalaga. kung meron at isa lang yung lumuhod, di hindi yun yung purpose. Diba? Hindi yung purpose na luhuran siya. Unahan ko na, Kuya Hanzo, kasi feeling ko papunta rebulto to eh. Ang unahan ko na. So, ang Hindi stand, naman kuya, hindi naman puro to sa rebulto. Yung hindi ba inaano sa ko lang rebulto? Okay. Inaano ko lang yung uri ba yung kasi meron naman kayong claim na apostolic succession. So inaalam ko kung kauri ba ng mga Ano ba aral na apostolic itinatago. succession? Ano ba yung pagkakaintindi natin doon? Siyempre, pinagpatuloy yung aral na itinataguyod ng mga apostol. Okay. Di ba? Mali ba ako? Yes, tama. So, ibig sabihin naman po nun, hindi lang yung mga rebulto, yung nasa tradisyon. Isa din doon yung mga aral, like yung Eucharist, yung confession, yung mga ganyan. Yan po yung mga pinas down. Okay? So, yung about sa rebulto po kasi, hindi siya actually big deal eh. Kasi hindi naman siya mag-aano ng justification ng mga Katoliko eh. Ang big deal po sa amin is yung mga sacraments, yung good works namin, and yun nga, yung pag-worship namin kay sa Diyos. So yun lang po. Okay, next question ako. Hindi Sabi big niyo deal, pero meron nasa lugar kayong sila. sino ba yung mga nag-ano dyan sa baba? May nag-aadhom ba? Wag na kayong wag niyo na patulan yung iwasan lang yung adhom. Ito yung next question ko. Sabi niyo meron kayong pinagbabatayan na mga tradisyon. So tanong ko dyan, lahat ba ng tradisyon na pinagbabatayan nyo ay totoo? Paano, sige, give me one tradition na ginagawa naming feeling nyo lang po mali. Tanong ko lang, kung lahat ba ng tradisyon ninyo ay tunay? Opo, tunay. Yan, tunay. May mababasa ba tayo sa Biblia na ang mga apostol ay meron silang tawag dito, ginawa batay sa tradisyon? Anong ginawa po specifically? Tulad nung halimbawa sa inyo, hindi nakabatay sa nakasulat, kundi batay sa tradisyon. Okay. Ano yung question ko yan? Diyan Sa talata. Ah, Sa talata, okay. mababasa. So, kung talata kasi, kuya, hindi talaga. Kasi, meron nga po kaming, when you say apostolic succession nga po kasi, yung tradition is by oral and by letters po. So, hindi lahat nasusulat. Sinabi nga dun sa, ni Jan, na hindi lahat ng nagawa ni Kristo is nasulat. So, sinabi rin ni Paul na yung mga traditions na pinas down, whether either by oral or by letters. So, kung wala sa Bible yan, it means na it was passed down na by oral. Yun po.
Yun bang sinabi ni Apostol Pablo na by oral, hindi ba nakasulat yung inoral niya o yung ni-recite? Yes. May mga hindi siya may mga hindi nakasulat. Again, nasa Bible po hindi po lahat nasusulat, tama. Sinabi nga, Halimbawa, hindi naman lahat ay nasusulat. Ano ba tagubilin ni Apostol Pablo? Pwedeng humigit sa mga bagay na nasusulat or hindi? ano pong humigit sa nasusulat? Ibig sabihin, kahit wala sa nasusulat, ginagawa ninyo or Remember, sinasampalatayanan ninyo. tulad po ng, Kayo na nakakaalam nun kasi may tradition kayo, di ba? yes po, hindi Kahit naman, wala sa again, nasusulat. babalikan lang din po natin yung Matthew 16 or yung pababa nun. Babalik po tayo doon na kung ano yung pinahintulutan dito sa lupa ay papahintulutan din po sa langit. Yan po yung mga traditions namin is allowed. Even yung pag-canonize ng Bible, kami po yung nagkaroon ng authority dyan. Kasi in the first place po, no, hindi naman po siya Bible eh. Manuscripts or scriptures. Kinompile lang po yan. Sino ang nag-decide? Ito makakanonize, ito hindi, ito. Yun po. So doon naman po, actually, Ipinahintulot, okay, ito yung tanong. Ipinahintulot din ba ni Kristo yung patungkol sa mga tradisyon? May mababasa ba tayo na sinabi ni Kristo? Again, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose, kasi ganito po yan, no? Sa Jewish tradition po kasi, critical po ang ang authority ang pag-i-impose ng something. So mahalaga po sa mga Hudyo yung kung ano yung i-impose dun sa like yun nga, yung sinabi ni Kristo na kung ano yung ipapahintulot mo dito sa lupa, papayagan sa langit. Binibigyan niya ng authority si Pedro doon. Okay. Kailan naman sinabi ni Apostol Pedro na mahalaga ang tradisyon? Wait lang wait lang, paulit nga po ng tanong. Kailan sinabi ni Pedro na mahalaga? Mababasa mo na sinabi ni Apostol Pedro kasi siya yung binigyan na pahintulot, di ba? Yes. So sa talata mababasa mo, sinabi ni Apostol Pedro. Yung isa po sa mga tradition po namin, isa po sa mga tradition namin, yung sinabi ni Kristo, yung Eucharist na do this in memory of me. Binigay po yan sa atin and until now, ginagawa po namin yan. Yung confession, sacrament of reconciliation po yan. Sabi ni Christ sa mga apostol niya, I give you the Holy Spirit. Binigyan po sila ng authority to forgive sins. Ngayon, meron kami mga... yung mismong sinabi na tradition. Yung word Again, traditions. oral tradition po ito kung sakaling wala nga po sa Biblia. Pero may mababasa na sinabi ni Kristo, walang kabuluhang tradisyon. Ayun yung mga tradisyon na gawa ng tao. Yes, yan yung sa Mosaic Law. Again, yun po, magkaiba na po yun. Di ba po? Gawa ng tao. Tama. Gawa ng tao yung walang kabuluhang tradisyon. Colossus 2:8, yung mga walang Kayo, hindi ba kayo tao? Ay, hindi naman. meron Si po Kristo ang nagano kasi. Yes, ang Para sa amin kasi kasi- namin si Christ, kuya eh. Hindi, ang founder po namin si Christ. Si Kristo po. Okay. Actually, dun po yung Kaya nga po, tinatanong po namin ikaw kanina na paano matatalikod yung iglesia na ginawa ni Kristo mismo. Kasi there are verses po talaga na nagsusupport po doon sa mga claim namin na either by verses or by history. Kasi po, regarding naman po doon kay sino po ang successor ni Peter, no? Nakasulat naman malinaw no na si Linus. Sino nag-appoint sa kanya? Si Saint Peter and si Saint Paul. Yun yung naging successor ni Pedro. Sinong next? May Si talata Clement. ba nun na in-appoint siya?
Yun nga po by history po. Yun nga po ang sinasabi ko na meron kaming apostolic succession Pero sa Biblia, bro, wala no? na Na in-appoint mismo ni Apostol Pedro. kasi historical evidence po ito. Facts po ito Hindi, eh. sa Outside, Biblia. yes, outside Bible outside po na. ito. Yes, Pero naintindihan ko naman po yung side nyo kasi alam ko na, yun nga, di ba, medyo sola scriptura po yung sa inyo. So, naintindihan Pero ko. yung prinsipyo ng pagpapalit ng leader ng church, nasa Bible yun. Diba? Yes, so, even naman si Aaron, Yung pinalitan, di ba? pag-ordina, pag-ordina ng mga bagong Pero disipulo. saan yung pag-ordina? Halimbawa, may inoordinahan bilang Pope. Saan ginagawa yun? Parang saan ginagawa? Lugar ba? Sige, inihalal bilang Pope. Ihahalal po ito parang sa tagapamahalang ang kalahatan, ganun. May process po yan talaga eh. Saan ipinoproseso at saan siya ginagawang Pope? Parang kasi nakukonfuse natin yung eksakto na dapat gagawin sa prinsipyo nung I think sa INC rin naman may mga prinsipyo kayo na ginagawa pero wala siya explicitly sa Bible. Tama ba yung sinabi ni Kuyang Vatican daw? Sa ngayon po. Halimbawa Hanso yung yung pagsusuot nyo ng damit sa sa Hindi, wala Church. din yung tanong. wala yung sa exactly na kung ano yung dapat suotin, yung inutos. Pero it implies na, alam ko yung sinasabi nyo, na dapat maayos ka sa simbahan. May talata naman yan, Kuya, sa Oo, 14 pero pa rin. pero hindi exactly sinabi na ito dapat na suotin, ito yung ganyan. Pero it implies yung prinsipyo. So parang ganun din yung sa amin, yung prinsipyo ng pagkakaroon ng Pope nasa Biblia. Kahit hindi niya sinabi yung eksaktong proseso kung saan, di ba? Pero biblical pa rin siya. Pero ngayon, saan ba ginagawa? At saka sa history nyo mismo, saan ginagawa siya? Depende po kung saan available at pinaka-safe, kumbaga convenient na gawin yun. Siyempre ngayon dun sa Vatican, pero sa mga panahon na for example hindi available yung Vatican, siyempre dun sa pinakamagandang lugar kung saan siya pwedeng gawin. Ganun lang naman po yun. Hindi naman, I don't know pero parang it doesn't matter kung saang place siya gagawin eh. Pero may nabasa akong libro, Kuya, na 4th century daw naging katangi-tangi yung katawagang Pope. Tama po ba? Kasi alam ko hindi ko lang sure kung ano bang tawag sa kanila before eh. Hindi ko rin. Patriarchs. Patriarchs. Like, Kasi may gumagamit ng term na Pope kasi noon, like sa Coptic, kaya minabuti nung na i-confine na lang yung term na Pope dun sa Bishop of Rome. Boniface ba yan? Pero dati ba, Kuya Nomina, talagang sa Roma ginagawa yan? Yung pagiging Pope? Anong ibig sabihin na ginagawa yung pagiging Pope? Basta po ang concept po kasi ng Pope, lahat ng magiging Bishop of Rome ay automatic siya yung Pope. Siya yung ituturing na Pope. Yeah. So, hindi siya dumadaan sa pagiging, halimbawa, inihalal, gano'n. Hindi siya gano'n. Hindi. Inihahalal Automatic po lang pagka may namatay na. Inihahalal po siya. So, for example, I think yan parang later on, inano na yung guidelines na pwede na maski yung mga from other places. Pero once na nahalal kang Pope, syempre ikaw na yung magiging Bishop of Rome. po yan accepted by the other rights din. Kung sino yung mahalal, accepted po yan ng other rights. Like yung sa Alexandria, yung mga Greek or basta accepted po nila yan. Sino naman po ang Pope na
nasa history ninyo, sino yung Pope na hindi siya sa Rome inihalal? Hindi hinalal na po sa Rome? Hindi sa Rome, hindi sa Si, Vatican. Di ba si Saint Peter? si Peter. Saint Peter, oh. Meron din yung iba naman, yung mga, for example, yung Pope na inihalal sa, yung mga naging anti-Pope, yung mga ganon. So si Pedro hindi siya sa Vatican. O, Kasi ang nag-appoint po sa kanya si Christ. correct. Si Christ na po mismo. Si Christ mismo. Eh yung iba naman, saan naman sila kung hindi sa Vatican? Actually, pwede naman natin i-search yan eh. Yung kung saan ginanap yung ano. Pero, saan po ba magli-lead yung question? Yun lang naman eh. Naalam ko nga lang yung history niya eh. Ah, Gusto naman akong layunin na ang question hindi is ko, papunta sa hindi, parang kumbaga, meron siyang knowledge na ang magiging Pope lang is yung nasa Rome, parang ganon. yun okay. talaga yung, actually, yun yung pagkakaalam ko. Pero baka sa inyo, baka meron kayong Kasi, evidence. Hindi ko lang sure, Kuya, ay sige, Kuya Blind, ikaw ba? Yung authority kasi hindi naman siya binigay doon sa sa mismong location. 'Di ba binigay siya doon sa mga tao mismo. Ngayon, yung binigyan ng otoridad ng mga tao na yun, pwede sila mag-decide kung saan nila i-held yung yung botohan. Kasi nga may Kahit sa authority Pinas. sila. Oo, kasi may authority sila. Kaya nga nagtanong ako kung sino pa maliban kay Apostol Pedro yung naging Pope hindi sa Vatican. Kasi, Kuya, parang, hindi ko lang sure, correct me if I'm wrong pero kasi nangyari lang na nasa Rome nga kasi it was legalized ni Constantine. Yes. Nilegalize na yung church. Pero doon lang nag-start yun. Siguro pero kung mali ako, paano? Hindi naman sinabi ni Kristo na sa lugar na Roma, binibigay ko ang otoridad. Doon binigay sa mga apostol. Marami palang outside Rome na mga popes na na-appoint. elect. Oo, doon sila na-elect outside Rome. But the truth is, or tawag dito, ang point is, kahit saan sila na-appoint, saang lugar man yan na-elect, basta sila yung magiging Bishop of Rome. And recognize sila ng other rights, tama? And yung lineage nila is talagang dun sa Bishop of Rome. Kumbaga, Okay. hindi mahalaga kung saan siya lugar. Ang mahalaga, may authority yung nagbotohan. Yung Siguro, Kuya Hanzo, kaya rin siguro sa Rome. Because that time, yung Rome is, alam naman natin na napakalaking empire ng Rome eh. And then, all of the sudden, nilegalize ni Constantine yung church. And then, sa kalaunan, na-conquer ng Christianity yung Roman Empire. Pero magkaiba yung Roman Empire sa Roman Catholic, ha? Di ba yung yung mga Kristiyano ay, di ba dati nagtatago sila kasi nga pag nahuli Yes. sila ng mga emperor ay pinagpapatay. Oo, Nung pinapersecute. time naman ni Constantine, ginawa niya, parang hindi na sila nagtatago. Kumbaga, kinilala niya. Kasi, nilegalize niya yung church kasi nagkaroon siya ng premonition. Ano naman yung nangyari sa mga pagano yung time na yan? Natalo yung mga Natalo pagano. Actually, So, inalis anong ginawa na sa kanila? Wala na silang religion or actually, yun yung smooth na nangyari sa mga paganism nila that time kasi hindi nila inoppose. Ang ginawa nila is hinayaan nila din sa kalaunan naging Christian na rin yung nasa pagan. So, pinag-isa Iba pa yung no? sa Inquisition, iba pa yun. Hindi siya pinag-isa, bagkos ibinalik lang sa Diyos ang para sa Diyos. Kasi prior Bale, to pagsulpot ng mga sumanib pagano, sila. hindi. Kasi sabi sa Biblia, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay mabuti. Pero dumating ang time na hindi yun nagamit ng mga tao sa tamang paraan, kaya yung iba doon naging mga pagano. Ang ginawa ng Catholic Church,
Christianize niya yung mga gawang yun ng Diyos na mabuti na ginamit ng mga masasamang pagano at ibinalik ngayon sa Diyos. Yun ang ginawa ng Catholic. Hindi So, po mayroong mga kaugalian ang mga pagano na kumbaga inadapt ng Christians. No, baliktad. Hindi Wala. siya inadapt. Inano siya, baliktad. Christianize siya. Ibig sabihin, pinawalang bisa na yung pagkapagano, ibiniba na. Kasi ang ano nga yan, ibinalik namin sa Diyos. Yung dating ginawa ng Diyos na mabuti na ginamit lang ng mga masasama sa masamang paraan. So walang paganisms na tawag dito na Walang original na pag-aari. Oo, correct. ano na lang kuya ito. Walang paganism na practices na isina-Kristiyano. Oo. Merong Ganun. paganism na practices na isina-Kristiyano, pero nung naisa-Kristiyano na, hindi na yun pagan practices. Hindi na paganism. Mm. Halimbawa, yung mga kinilala nilang mga gods and goddesses. Hindi, wala. Walang isina-Kristiyano na mga ganon. Or Wala. Kasi yung mga gods wala. and goddesses nila sa amin mga demonyo yun eh. Kasi ano For po yan example, sige bro, Androcles. Hindi, dagdag ko lang kasi nung time nila, Hellenistic na yan sila eh. Diyan nag-rise yun yung kay Alexander the Great. Diyan nag-rise yung Hellenism or yung pagan na Greek gods or Roman gods gods. and goddesses. Kasi yung pagsasa-Kristiyano, ginawa yan ni Pablo when he quoted the writings of Aratus and Epimenides. Sinipi ni Pablo yung mga sulat ni Aratus na mga pagano at ni Epimenides at inattribute niya yun sa Diyos Ama. Mababasa yan sa Gawa 17. At yung altar na hindi nila nakikilala, isina-Kristiyano din ni San Pablo. Gaya lang nung kapag nakabili kayo ng mga simbahang Katoliko na sinasabi nyo, tineturn ninyo into kapilya. Siyempre, kapilya Parang yun, hindi na kapilyang Katoliko. Renovation ang ginawa, parang ganon. Hindi naman, parang, Hindi rin no, kasi pagigiba kasi yung renovation. Parang lang, that's restoration sa amin eh. restoration yan. Parang ganyan yung ginawa. Saka yung logos yung logos Hellenistic, Hellenistic concept yun eh, yung sinasabi ni Bro Androcles. So yung mga, lalo din yung mga sulat ng mga apostol, very Hellenistic. Oo. Ano yan, galing sa mga Greek philosopher yung logos. Yes. Greek kasi siya eh. And ang sulat ng New Testament is Greek eh. So, dyan lang Pero hindi naman siya masama or something. Ano pala guys, mag-aalas 12 na, kailangan ko matulog. Maaga pa ako bukas. Madaling araw ako busy. Sige po. Sige, sunod naman sa next time naman. Oo. Thank you. Wala lang adoman. Di naman ako nangusig sa inyo. Hindi, wala naman. Yung taga-babae, masyadong basta gano'n lang, tanong-sagot lang tayo. Sino nag-at home? May nag-at home Marami doon ba? kanina sa babae. Ay, hindi ba namin yun? Sorry, kababalik ko lang. Nasaan siya niya? Thank you. Siguro parang may nag-mute naman kanina. Sige po, Ate Marta, salamat po. We have Salamat live sa drop, Diyos. please. Marta, baba na rin ako. Thank you. Thank you. Si Marta ako din. Oo. Oo, thank you. Pasipa na lang po, sayang Kain yung kita. 11 coins. Kaboses pa kayo ni Androcles na pagkamalan ko kayo nung nakaraan. Kami magchichismis na lang. Hindi naman. Oo. At ako'y na din. Salamat po, Kabsat. Kasi ni-edit ko kasi tong ginagawa ko. Yan, meron na naman siya ipopost. Hindi. Yung Hindi. ipakita ko siya. Okay. May nag-at home ba? Hindi ko alam kung... Sa amin, wala naman. Kasi syempre yung mga... Hindi na-mute. Hindi ko alam eh. Malayan. Yan o. Hopefully matapos ko siya ngayon or this Parang ganyan siya si Smart. Nice. Parang module type. Ano yan? Ano to? Ang hirap na kasi Manual? mag-edit. Parang manual siya ng lahat ng about kay Peter. So isasama ko dito yung tanong kanina ni Hanso kay Androcles, yung meron bang pumayag ba si Peter sa tradition ba yun? Something? Wala ba? Pumayag ba siya na gumawa ng rebulto? Oo.
Mabait si Nomina. Parang ganun ba? Mabait talaga yan. Kung mabait yan si Bro Nomina. Mabait yan. Naglaho Isa yung mga mabait Ano na lang. ko dito. Siguro pag walang debate. Ano yan? Hindi mas mabait ako sa debate. Ba't naglaho? Naglaho yung mga yung mga inedit ko na. Sa Lunes, si Anta versus Robin. Tuloy na? Yan, ay, kala ko si INC Catholic. Ay, bukas pala yun. Saan yung kay INC Catholic? Nakapag-pre-debate na sila? Hindi ko... Si Anta. Oo.